Narito na ang 10 Kumain Men's Nutrition School on the Air. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Hoy, muli, magandang umaga ho mga suki. Masustansyang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho naman nakikinig ng 10 Commandments Nutrition School on the Air nationwide, hatid ng National Nutrition Council. Napakabilis naman ng panahon, ano ha? Kasama natin ngayong umaga si Madam Eva. Imagine, nasa ikalimang linggo na tayo ngayon ng Nutrition School on the Air. Grabe, no, Boss Angel? Natapos na natin ang commandment number 1 at commandment number 2. Ang commandment number 1 ay kumain ng iba't ibang pagkain, samantalang Ang commandment number 2 naman ay ang unang 6 na buwan ni baby, breastfeeding lamang. Ha? Pagkatapos 6 months after, bigyan na po siya ng iba't ibang angkop na pagkain. Yan. Sinasabuhay nyo ba ito, yung mga estudyante natin, ha? Lalong-lalo na doon sa mga may bagong silang na sanggol. ayan, ngayon linggo, commandment number 3 naman tayo. Mang Moy, ano nga ba ang commandment number 3? Para sa 10 commandments, take it away, Angloy! Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ayun, ikaw, Madam Eva, mahilig ka sa gulay, alam ko eh. Yes. Kumain daw po ng gulay at prutas araw-araw. Ngunit alam mo ba, Madam Eva? Base sa resulta ng latest nutrition survey, national ito ha, na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, napakababa po ang pagkonsumo ng mga Pilipino ng gulay at prutas. Naku, Boss Angel, bakit naman? Maraming dahilan kung bakit mababa ang konsumo ng gulay at prutas ng mga Pilipino. Una, mahal daw ho ang presyo ng gulay at prutas, lalo na kung off-season o kaya ay nagkaroon ho ng bagyo. Pangalawa, matrabaho daw kasi ang paghahanda ng putaheng may gulay. Pangatlo, mading masira ang mga ito. Pang-apat, dahil gusto ng ibang tao ang lasa at texture ng gulay o hindi nila gusto yung lasa at texture ng gulay, arte no ha? Meron naman talagang yung tao gusto lamang kumain ng karne, processed food at fast food dahil sa mas masarap daw ang mga ito. Naku, Boss Angel, isama mo pa dyan yung mga magulang na hindi rin kumakain ng gulay at prutas na ginagaya ng kanilang mga anak. Oo, bad example yan, ha? Tama Yes. yan, partner. At syempre, karamihan din kasi sa atin, kulang ang kaalaman tungkol sa health benefits na nakukuha mula sa prutas at gulay. Yes, tama ka dyan, Boss Angel. Pero mga students, napakayaman sa vitamina at minerals ng mga gulay at prutas. Tulad nga ng napag-usapan natin sa commandment number 1, ito ang body-regulating foods at ang pagkain na tumutulong sa iba't ibang proseso sa ating katawan, kaya tinatawag itong tagapagsaayos ng ating katawan. Ayan, very correct ka, Madam Eva. Ang pagkain ng gulay at prutas sa araw-araw ay nakapagbibigay sa atin ng essential vitamins tulad ng vitamins A, B, at C. Pati na rin yung mga minerals tulad ng iron, potassium, at calcium. Potassium, nanggagaling po yan sa saging. Meron ding dietary fiber at mga phytochemicals sa mga gulay at prutas. Lahat ng mga nabanggit na taglay ng mga gulay at prutas ay nakatutulong sa pagre-regulate ng body processes at para magawa ng ating katawan ng iba't ibang functions tulad ng digestion at blood flow. Gaya nga halimbawa ng nabanggit na natin kanina, Madam Eva, no? Kaya nga itong tinatawag nga glow food dahil sa literal na nag-glow ka kapag mahilig ka sa prutas at gulay. Ang kutis mo napakaganda dahil maayos ang function ng iba't ibang parte ng katawan. Maliban dyan, tumutulong din ito sa ating growth at development. At higit sa lahat, ang araw-araw na pagkain ng prutas at gulay ay magandang panlaban sa micronutrient deficiency gaya ng kakulangan sa vitamin A at iron. Ayan, at makatutulong din ang regular na pagkain ng gulay at prutas laban sa non-communicable disease gaya ng heart disease at iba pang uri ng cancer at diabetes. In other words, napakahalaga talaga ng pagkain ng prutas at gulay dahil kung hindi sapat ang pagkain natin ito araw-araw, malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng iba't ibang karamdaman. Tama ka dyan, Boss Angel, kaya't importante na parte ng ating diet ang gulay at prutas araw-araw. At hindi lang dapat basta makakain ha, tandaan na meron tayong pinggang Pinoy. At ayon dito, kailangan ay kalahati ng plato natin tuwing kakain ay gulay at prutas. Pero mas marami ang gulay, 33% ng bawat
bawat meal natin ay binubuo ng gulay, samantalang 17% naman ang sakop ng prutas. Alalahanin po natin yung mga tinalakay natin ngayong araw na ito dahil malamang kasama yun sa mga tanong natin sa quiz natin sa Friday. For a chance to win 200 pesos worth of cellphone load at syempre, hatid yan sa atin ng National Nutrition Council. And reminder lang din po, tanging ang mga rehistrado lang na estudyanteng makakakompleto ng 11 o 12 session ang eligible sa graduation. Kaya sa mga nakaregister na, mag-submit kayo ng sagot sa ating Friday quiz. Yung mga hindi pa naman nakaregister ay pwede namang sumali sa ating quiz tuwing Biyernes for a chance to win 200 pesos worth of cellphone load. At dito na po nagtatapos ang ating lesson for today. Ngayong araw tinalakay natin ang mga benepisyo ng pagkain ng gulay at prutas sa ating katawan. Dito lamang po sa 10 Commandments Nutrition School on the air nationwide. Class dismiss! Ten Commandments Nutrition School on the Air. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Angelo Balbones Henry Uri R. H. Balita Balita Buenos stress bago mag-alas 7. Sa mga nasa social media site palagi, sure ka ba na nakaabutan ng newsfeed mo ng mga interesting video at magagandang image tulad nito? Tama, baka naman mga trending at viral ang nakikita lang sa newsfeed mo at hindi mo napapansin ng mga interesting stories sa social media. Aba, marami ata yan. Tulad dito. Kaya bago mo i-check ang newsfeed mo sa social media account mo, be sure to watch us muna para abutin ang account mo ng mga interesting social media stories. Social Media Stories. Kami na magre-research ng mga interesting social media stories para sa'yo. Watch us on DZRH Television on air and online. SMS Social Media Stories. Makipagkwentuhan na araw-araw, Lunes hanggang Biyernes kasama si Victor de Guzman at Arian Rabuya. Itag na ang lahat sa SMS Social Media Stories. Araw-araw, 1:30 p.m. Galing mismo sa mga eksperto. Ano ba itong batas? Ano ba ito? Paliwanag na maliwanag. Ano sa palagay nyo makakapagpatibay ng isang friendship? At mga bagay na malabo, lilinawin. Kaya lang yun lagi ang bili namin. Sana po, wag nyo gamitin ng publiko para magalit sa gobyerno. Araw-araw, tumutok sa programang walang pag-uusapan kundi ang mga bagay na galing mismo sa kanilang pinag-aralan at araw-araw na gawain straight from the experts. Ika nga, hatid ng DZRH News Television ang Experts Opinion. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Pwede rin panoorin ng live at anytime sa DZRH News Television Facebook at YouTube at www.dzrhnews.com. Alamin diretsyo sa mga eksperto. Kasama si Dennis Antenor Jr. Expert's Opinion sa DZRH News Television. Balita at komentaryo, impormasyon na may entertainment, kombinasyong click na click, parang kape at pandesal lang yan, o kaya call and text, Facebook at YouTube, mga kombinasyong hindi pwedeng maghiwalay, tulad ng kombinasyong ito na hindi pwedeng hindi pakinggan. Panoorin at i-follow ang Mayor ng Pilipinas, Lakay Mayor Deo Macalma at Attorney Cheryl Adami. May lakay ka na, may attorney ka pa sa DZRH Issue. Makihalo, makisawsaw at makialam sa isyong pambayan. DZRH Issue. Panoorin on air and online alas 9 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Mainit pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretsyo, direct to the point. Pangunahing balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino, sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH. Pangunahing balita.
Walang balitang malalampasan, walang balitang makakalimutan. Lahat, hagi lahat, alam RH. Rapido, hataw, balita. Mga rumarapidong mga balita at impormasyon kasama si Rapido Ray. Ray Sibayan, saan man nangyari at kasalukuyang nangyayari ang mga balita sa RH.